Mag-ready ako ng ipiprint ko today dahil may order tayo ngayong araw na to at kailangan ni Ayan na matapos na ang maaga. Print ko na yung whole body sticker. Ang kailangan ko lang naman is yung header kasi yung request niya sa name header may pinabago siya. Aalis kami ngayong umaga para magpa-check up. Kaya tara, samahan niyo ako sa day 75 ng daily vlog ko. Bago kasi ako umaalis, importante mabilinan ko rin yung mga tropa ko na gumagawa dito sa mini warehouse natin. Alam nila yung mga gagawin at tatapusin ngayong linggo. Tapos na rin itong mga box na pinapagawa natin. Punta na pala kami nito na SM San Mateo. Medyo traffic lang talaga dito sa may bayan. Inagahan namin kasi medyo mahaba ang pila dun sa SM San Mateo Medical Clinic. So check up lang itong gagawin namin kasi nakapag-laboratory na rin kami. Papakita na lang namin yung result kay Doc kung ano yung magiging siya niya dun sa mga mangyayari. At pagdating namin dito sa may SM San Mateo, bandang 9:30 na siguro to. Wala pang katao-tao talaga. Kumbaga sarado pa yung mall dito at yung mga establishment. Pero pagdating namin dito sa may mismo SM Medical City, is marami talagang taong nagpapa-check up dito. Biruin mo, nagpa-line up kami. Nasa number 22 at 23 kami. So ganun pala karami yung tao dito. Ibig sabihin, mas maaga pa pala sila sa amin. Siguro na 8 AM nandiyan na siguro sila para magpa-line up at magpa-check up din. Hindi namin kasi itong Medical City na to dahil may bibilhin din kami mamaya at mamimili kami ng mga pangregalo ngayong Pasko. Importante rin na pag pumasok ka dito sa mga ganitong clinics, mag-mask ka para safe at hindi ka makahawa o hindi tayo mahawa doon sa mga pasyente na nagpapa-check up dito. Kung naghihintay kami, tinatawag na pala kami para mag-BP at magtimbang. Reference siguro nila to dahil nagpa-check up na rin ako dito before. Binibig siguro nila yun. Baby girl ko naman, sunod sa akin, akala mo may bantay ako. Pagkatapos itong process na ito, naghintay muna kami. So matagal din bago kami na check up. At dito, naresetahan na kami ni Doc. Magandang balita ang nangyari dito sa resulta at check up namin. Dahil yung maintenance ko, binabaan yung dosage. Tapos, nagbago rin yung mga gamot ko, nabawasan. Kung yung maintenance ko dati 4, ngayon 2 na lang. Mas malilesen yung gastos ko ngayon sa maintenance ko. Sabi ko magastos talaga ang pag-check up at mga laboratory, pero dahil maganda yung mga resulta ko ngayon pagdating sa workout tsaka yung sa laboratory, kaya bumaba yung maintenance ko at di ko na daw kailangan yung 2 pang gamot na binigyan niya sa akin. Dahil napagod kami kakaikot, kakapamili ng mga regalo. Nagmerienda muna kami dito sa may Abocadoria na ice cream. After noon, umuwi na rin kami dahil mag-workout pa ako ngayong araw na to. Gaya ng sabi ko, light workout pa rin itong ginagawa ko nakaraan pa. Dahil end of the week, mag-heavy naman tayo. Dahil inuunti-unti kong i-condition itong katawan ko para masanay na sa mabibigat na buhatin. Para habang tumatagal, nag-i-improve itong mga ginagawa ko. At isang magandang balita para sa akin is habang tumatagal, bumababa yung timbang ko. Ngayon, nasa 107 na lang ako. Ang bilis ko magbawas. Nagpa-proper diet ako. At alam ko yung dapat kong gawin. At dahil Friday nga pala, si Bunso nag-yoga, humabol pa. Nauna kasi ako pumunta sa gym. Sunod na lang daw siya kasi may anasikaso siya. Pagkulitan lang ako dito konti dahil mag-treadmill na rin ako, tapos na din ako dun sa mga workout na gagawin ko. Itong cardio treadmill na ginagawa ko is malakas talaga makakabawas ng fat loss. Standard pag nag-workout at least 30 minutes a day. Kaya kung di ka pa nakapollow dito sa page ko, baka ito na yung last content na makikita mo. Kung nakapollow ka naman, maraming salamat sa suporta at pagsubaybay. Sana ay nagbigay inspiration itong mga videos na ginagawa ko.